kapag may second chance ka na, magpakabait ka na. Ewan ko ha, napakaswerte ng mga tao nakakakuha ng second chance. Yung bang kinalimutan na ang mga nangyari? Kinalimutan na lang ang mga sakit. Kinalimutan ang mga istorbo at sakit na dulot ng ginawa mong mali. Nagdesisyon na ilagay na lang yon sa past at wag nang pag-usapan pa. Dahil daw ang importante daw ay yung nagsorry at nagsisi at nangakong hindi na uulitin ang mga ginawa niya at tago sa kaluluwa daw na alam niya na nakasakit siya at kasama ng paghingi ng tawad ang sumpang hindi na daw uulit sa mga ginawa niyang mali. At totoo naman, kaya naman nagiging doble ang sakit dahil may mga taong nadamay na. Mga taong mahal nila na wala namang kinalaman sa mga nangyari at nangyayari. Masakit sa kanya yon. Masakit na masakit. Pero ginusto na niyang kalimutan para sa second chance na yan. Sana huwag nating isipin na ang second chance na yan ay absolute. Hindi yan buo. Hindi yan buong buo. Kung may 100%, baka nasa 70% lang yan. Meron ka pa ring 30% na patutunayan na hinding-hindi mo na uulitin ang ginawa mong pananakit noon. Huwag sayangin, i-treasure, pangalagaan, ingatan ang second chance na yan. May mga tao na hanggang second chance lang at wala ng third o fourth na pinag-uusapan. Minsan na nilang tiniis ang sakit at nagdesisyong ilagay na lang sa listahan ng lesson ng ginawa mo. Sana ma-realize mo na araw-araw mo pa rin patutunayan na deserve mo ang second chance na ibinigay sa'yo. Yes, along the way, may mga pagdududa pa rin makikita. Pwes, patunayan mo ulit ng paulit-ulit ang sinasabi mong di mo na uulitin. At huwag kang maaasar dahil taon niyang binuo ang tiwala niya sa'yo. Ngayon, kung taon din ang kailangan para mabawi mo ang tiwala na sinayang mo, then be it. Let us pray. Panginoon, bigyan mo ng grasya ng pagpapagaling ang mga taong sinaktan ng ibang tao. Niloko ng ibang tao, mga taong nagtiwala at nag-invest ng maraming oras, kasama ng buong puso pero sa bandang dulo, niloko at ginawa ng masama na mga taong binigyan nila ng buong puso na pagtitiwala. Kung ang iyak ng mga taong ito ang nagiging paraan nila para kausapin ka, pakinggan mo ang kanilang mga puso. Pakinggan mo ang kanilang mga kaluluwa na napakalungkot at hindi nagbibigay ng kapayapaan sa kanilang mga buhay. Salamat, salamat Panginoon dahil alam namin na itutuloy-tuloy mo na pagalingin ang mga taong ito. At alam namin na bibigyan mo ang mga tao ng buong kagalingan para sa kanilang kapakanan. In Jesus' name we pray. Amen.